Kabanata 4041. Hey! Ang mga kabataang lalaki ngayon ay ganap na walang takot. Hindi ba siya marunong magpakita ng respeto dahil lang sa medyo may kakayahan siya? Sa sandaling ito, isang taong nakasuot ng damit ang nagpakita sa ikalawang palapag. She crossed her arms, revealing her majestic cleavage as she looked down at Harvey York. Ang kanyang kasuotan ay tila medyo antique, na para siyang ipinanganak mula sa ibang timeline. Ang kanyang tanned skin at calluses sa kanyang mga kamay ay sapat na upang patunayan na isa siyang ekspertong martial artist. Tinapik ng eksperto ang rehas bago lumapag sa harap ni Harvey na may eleganteng pitik. Pagkatapos nito, isang pahiwatig ng pagmamataas, na malinaw na makikita sa mukha ng eksperto. Matapos tingnan ang espadang nakasabit sa kanyang baywang, nagsimulang isipin ng mga tao na siya ay isang uri ng pangunahing tauhang babae sa mga pelikula. Tuwang-tuwa ang lalaking maikli ang buhok nang makita ang mukha ng babae. Miss Lowe, mabilis, patayin sila. Ang mga bastard na ito ay hindi gumagalang kay Young Master John. Isang hakbang pasulong si Trey Bierstadt at sinulyapan ang babae. Tumabi ka, malamig niyang bulalas. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin sa akin iyon? Miss Kaylee Lowe chuckled disdainfully. Binibigyan kita ng 1 minuto. Palayain ang lahat at simulan ang pagdadalamati para sa awa ni Young Master John. Siya ang magiging isa sa magpapasya sa inyong kapalaran. Hindi kita papatayin kung gagawin mo. Ngunit kung hindi mo gagawin, babaliin ko ang bawat buto ng iyong katawan bago ka ipakain sa mga isda. Humakbang si Miss Lowe bago lumabas ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan. Unti-unting lumawak ang kanyang silhouette. Siya ay tumingin sa lahat kung siya ay maaaring magtaas sa bawat solong tao sa cruise ship. Ramdam ni Harvey ang mapanganib na aura sa kanya, ngunit hindi siya mapakali habang mahinang ngumiti sa pangalawa. Isang mas nakakatakot na eksperto ang naghihintay. Tulad ng inaasahan mula sa pamilya John na magkaroon ng mga taong may kakayahan sa kanilang mga kamay. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Trey nang bumulalas siya. Gusto mo bang magalit si Sir York at hayaan ang lalaking iyon na gawin ang anumang bagay na gusto niya kasama siya? Managinip ka, dapat may death wish ka para magsabi ng ganito. Sapat na ang pagyap-yap dito. Kumunat ang noo ni Miss Lowe bago sumubsob pa harap habang iniindayog ang palad. Si Trey ay isang makapangyarihang lalaki, ngunit ang kanyang bilis ay hindi katumbas ng babae. Agad siyang pinalipad bago pa man siya makapag-react. Sampal, binangga ni Trey ang ilang elite ng Dragon Palace bago siya nahawakan ni Harvey. Ngunit gayunpaman, makikita sa kanyang mukha ang isang matingkad na pulang marka ng palad at isang tuldok ng dugo nang ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nawala. Siya ay lubos na nagalit. Pumunta siya sa Hong Kong para ipakita kay Harvey ang pagiging maaasahan niya, pero ano ang nangyari? Hindi lang siya nakamit na wala man lang, kundi siya ay sinampal sa isang tabi ng walang anumang pagtutol. Magandang hit, naghiyawan ang mga tao nang makita nila ang tanawin. Si Ellen Moreno ay nagpakita ng mapaglarong itsura sa kanyang mukha. Sa wakas, alam na niya kung gaano talaga kalakas si Young Master John. How dare you touch me, you little bitch. Papatayin kita. Malamig na bulalas ni Trey Bierstadt. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang machete bago siya pinigilan ni Harvey York. Matapos maramdaman ang paghanga ni Silas John at ng iba pa, si Miss Kaylee Lowe ay nakaramdam ng lubos na pagmamalaki. Itinuro niya ang mga taong nasa harapan niya gamit ang kanyang ilong na may malamig na ngiti. Lumuhod ka na. Tingnan mong mabuti, Harvey. Ito si Miss Kaylee Lowe mula sa Sacred Martial Arts Training Ground, Heaven's Gate. Hindi lamang siya isang dalubhasang martial artist, ngunit siya rin ang personal na bodyguard ni Young Master John. Mas marami siyang napatay na tao kaysa sa mga pagkain na nakain mo sa buong buhay mo. Naaawang tumingin si Ellen kay Harvey. Nakakatakot kung magagalit ka sa kanya. Hindi ko siya mapipigilan kung gagawin niya ang pagpatay sa iyo. Ang Heaven Gate, sinamaan ng tingin ni Harvey si Kaylee. Hindi mo alam kung sino ako. Gusto mo ba talaga akong awayin ng ganito?
Isa ka lang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance, tama ba? Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Kaylee. At the end of the day, isa ka lang puppet na nilikha ng sagradong martial arts training grounds. Sa tingin mo may karapatan ka bang labanan ako? Lumuhod ka na. Huwag mo akong magsabi ng 2 beses. Nagpakita siya ng masungit na tingin sa sandaling iyon. Ngumiti lang si Harvey. Nakikita ko. Sa palagay ko ay kinatawan lang ako ng ilang puppet na organisasyon. Kung gayon, bakit hindi mo matikman ang aking sampal bago ako lumuhod? Pagkatapos ay humakbang siya pasulong bago iginalaw ang palad niya kay Kaylee. Isang bugzo ng hangin ang dumaan patungo kay Kaylee na may nakakatakot na lakas. Gusto mo bang mamatay? Kumunot ang noo ni Kaylee. Siya ay nagagalit, na kumukulo sa galit. Ang isang kinatawan lamang ay naglalakas loob na labanan ng isang dalubhasa na tulad ko. Gusto niya bang mamatay? Malamig na ngumiti si Kaylee habang humahakbang pasulong, at handang iiwasan ang pag-atake ni Harvey bago siya hampas sa lupa. Pinaplano niyang gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang lakas ng kanyang sagradong martial arts training ground. Ngunit sa mismong magkasalubong na palad ang dalawa, naramdaman ni Kaylee ang nakakakilabot at mapangwasak na aura na bumabalot sa kanya. Paano? Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang pag-atake ay agad na nawala ng silbi laban kay Harvey. Hindi lang siya nakatiis sa sampal ni Harvey, wala siyang choice kundi panoorin ang palad habang unti-unting lumalapit na palapit ng palapit sa mukha niya. Sampal. Kasabay ng tunog ng malakas na sampal, umungol si Kaylee habang pinapalipad siya. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya bago siya hamampas sa Champagne Tower sa likod niya. Klang! Maging ang mesang marmol sa ilalim ng tore ay nagkapira-piraso. Ang buong lugar ay isang malaking gulo. Oh! Sa ilalim ng gulat na mga tingin ni Ellen at ng iba pa, si Kaylee ay nakahiga na paralisado sa lupa. Wala siyang pinagkaiba sa isang patay na aso sa sandaling iyon. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mga butas sa mukha nang malinaw na makikita sa kanyang mukha ang isang matingkad na pulang marka ng palad, at lahat ay likas na napasinghap. Lahat sila ay natigilan sa sobrang lakas ni Harvey. Walang inaasahan na ang sampal lang ni Harvey ay magiging ganito ka nakakamatay. Mahigpit ang tingin ni Silas John nang makita niya ang tanawin sa harap niya. Si Kaylee Lowe ay isang dalubhasang martial artist mula sa Heaven's Gate. Isa siya sa 10 nangungunang talento sa kabuuan ng Sacred Martial Arts Training Ground. Nagbayad siya ng malaking halaga para lang magkaroon ng ganoong eksperto sa tabi niya. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kadaling sa sampalan ni Harvey York si Kaylee. Ayos ka lang ba, Miss Lowe? Nagsimulang magpanik ang mga bodyguard ng pamilya John nang sila ay matauhan. Mabilis silang sumugod at binuhat si Kaylee sa kabila ng kanilang mga sugat. Patuloy ding kumikibot ang mga mata ni Ellen Moreno. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay natatakpan ng napakagandang make-up. Hindi niya kayang ibalot ang kanyang ulo sa walang hangganang lakas ni Harvey. Alagaan ang mga pinsala ni Miss Lowe ngayon din. Agad na bulalas ni Silas. Ako, ayos lang ako. Itinulak ni Kaylee sa gilid ang mga tao sa paligid niya na may kahabag-habag na ekspresyon sa mukha. Nakagat ang ngipin niya nang mapatingin siya kay Harvey. Hindi lang siya makapaniwala na nagawa siyang ibagsak ni Harvey dito ng madali. How dare you hit me in the face? Alam mo ba kung saan ako galing? Nagulat si Kaylee sa kapangyarihan ni Harvey ngunit naniwala siya na nataman lang siya dahil hindi siya nakapagbantay. Sa madaling salita, naisip niya na naging pabaya siya. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven's Gate ay umalalay sa kanya. Alam niyang may background siya para labanan si Harvey. Kahit na ang mga tao mula sa nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya ay kailangang magbigay ng kanilang paggalang. Naglabas si Harvey ng tisyo para panasan ang kanyang mga daliri. Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling. Papatayin kita kapag tinutukan mo ng daliri ang aking mga tao. Buburahin ko rin ang Panginoon ng Heaven's Gate kung kailangan ko, huwag kang mag-isa. Napangiti si Kaylee dahil sa galit. Sige, hindi ko akalain na ang isang puppet na tulad mo ay magiging ganito kabastos.
Maghintay ka lang. Tignan natin kung paano ka magtatagal sa senior ko. Umaasa ako na maaari mo pa ring patakbuhin ang iyong bibig pagkatapos nito. Maraming tao ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Naturally, alam nila kung gaano katigas at kalakas ang senior ni Kaylee. Napapikit si Harvey habang nakatingin sa babaeng sumisigaw at sumisigaw sa harapan niya. Pagkatapos ay humakbang ito pasulong bago lumitaw sa harapan niya. Inabot niya upang tapikin ang magandang mukha ni Kaylee na may ngiti sa labi. Kanina mo pa ako pinagbabantaan at hinahamon. Maaawa ako sa sarili ko kung hindi kita malumpo. Itinaas ni Harvey ang kanyang mga paa pasulong. Bastard ka. Nagpakita ng nakakakilabot na ekspresyon si Kaylee matapos makita si Harvey na sinusubukan siyang sipain. Agad siyang napa-atras ng mabilis sa makakaya niya. Ngunit napakabagal pa rin niya. Kung tutusin, napakabilis ng sipa ni Harvey na walang makareact dito. Kasabay ng tunog ng malakas na putok, dama po ang binti ni Harvey sa tiyan ni Kaylee. Agad siyang pinadala na lumilipad habang sumisigaw sila sa sakit. Hindi man lang siya makaipon ng lakas na tumayo pagkalapag sa lupa. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig bago siya nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Bulalas niya. Naka-cross arm si Harvey habang tuwid ang likod. Siyempre nabaldado na kita. How dare you? Si Kaylee Lowe na nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may baluktot na hitsura sa kanyang mukha. Gusto niyang kalabanan si Harvey York ngunit agad na bumagsak muli sa lupa bago pa niya magawa ang anumang bagay. Ang kanyang kabuoang katawan ay patuloy na nanginginig sa sandaling ito. Maya-maya pa ay nahimatay siya. Siya ay ganap na nabaldado. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang babaeng nasa lupa nang tumingin siya sa ikalawang palapag, naghihintay sa eksperto para magpakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nawala ang nakakatakot na pagpatay na layunin ng eksperto. Para bang hindi nag-e-exist ang tao noong una. Baliw ka, Harvey. Galit na galit ang isang dosenang bodyguard nang makitang sinisipa ni Harvey si Kaylee. Kahit na may mga taong hinahawakan sa pwesto ng mga subordinate ni Harvey, itinaas pa rin nila ang kanilang mga baril sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Para bang handa na silang sumama sa kanya minsan. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Hindi mo kayang makipaglaban kay Miss Lowe. Natural, hindi matiis ni Ellen Moreno ang kaluwalhatian ni Harvey. Panay ang sigaw niya sa kanya, iniisip na dapat ay dinurog siya na parang patay na aso sa kanyang engagement ceremony. Ayaw niyang makitang magtagumpay si Harvey. Gusto niyang makitang magpakumbaba si Harvey na lumuhod sa harap ni Silas John, na humihingi ng awa. Hindi na pinansin ni Harvey si Ellen. Nag-gesture siya bago tumalikod. Si Silas ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha nang itaas niya ang kanyang kamay, handang magbigay ng utos para sa kanyang mga nasasakupan upang kumilos. Hindi ito mabuti, young Master John. Hindi mo maaaring hayaan ang isang random na estranghero na tulad nito na gawin ang anumang gusto niya sa iyong sariling teritoryo. Siguro dapat ko siyang harapin para sa iyo. Isang banayad at nakakaakit na boses ang maririnig. Isang dosenang lalaking nakauniporme ang humakbang pasulong na may kargang mga baril. Agad nilang tinanggal ang kanilang mga safety lock bago tuluyang pinalibutan si Harvey at ang iba pa. Mas matindi ang aura ng mga taong iyon kumpara sa mga bodyguard ng pamilya John. Sila ay ganap na walang emosyon, na may sobrang tuloy-tuloy na paggalaw at koordinasyon. Maliwanag, lahat sila ay sinanay para sa partikular na okasyong ito. Lalong lumamig ang buong main hall nang dumating ang mga taong iyon. Napasulyap si Harvey sa spiral staircase nang makita niya ang isang figure na tuloy-tuloy na pababa. Ito ay isang babae sa isang magandang damit na may katangi-tanging figure at hitsura. Sinundan siya ng isang dosenang kasamang babae na may pagmamalaki sa mukha. Naturally, hindi nila matatanggap ang isang random na maliit na pritong nagpapakita sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa ay nakarating na rin sa baba ang babaeng nangunguna sa grupo. Ang kanyang mga payat na binti ay paminsan-minsan, nabubunyag sa pagitan ng kanyang damit, malinaw na nagpapakita ng hugis ng kanyang katawan.
Makikita rin ang isang babaeng mukhang may edad na sumusunod sa kanyang likuran. Si Noemi Moreno iyon. Natural, ang magandang babae ang backup ni Noemi na dinala niya para sa kanyang anak. Lahat ng lalaki sa paligid ay napuno ng nag-aalab na simbuyo ng damdamin nang makita nila ang babae. Hindi man lang napigilan ni Silas na malunok ang kanyang laway. Curious na tumingin si Harvey sa babae. Nais niyang sukatin kung gaano kahusay ang backup ni Noemi laban sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4045. Nagbago ang ekspresyon ni Yone Mendoza nang tumabi siya kay Harvey York. Sir York, ito si Riley Patel. Kumunat ang noo ni Harvey bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ang dating maunlad na pamilya noong sinaunang panahon. Tama ka. Habang nag-uusap sina Harvey at Yona, lumabas ang lalaking malaki ang tiyan, at desperadong sinusubukan ang ilang atensyon. Perfect timing, Miss Patel. Hindi lang sumakay ang batang ito sa cruise ship, binugbog pa niya ang mga tao at ng hostage ng ilang tao. Si Miss Lo ay napilayan din dahil sa kanya. Lubos niyang hindi nirerespeto ka at ang iyong pamilya. Nilalait din niya tayo. Kailangan mong ayusin ang mga bagay para sa lahat dito. We're heading to America because of your family's grand invitation. We let go of everything para lang makasakay ng cruise. Kailangan mong manindigan para sa amin ngayong pinagsasamantalahan na kami. Sabay-sabay ding nagsalita ang ibang mga bisita, na para bang nailigtas ang kanilang reputasyon sa presensya ni Riley. Matapos marinig ang mga salitang iyon, umiling si Silas John bago humantong sa rehas ng nakangiti. Tama ang lahat, Miss Patel. Ako ang may-ari ng cruise, ngunit ang pamilya Patel ay nakabok ang buong bagay. Hindi lang nila nirerespeto ang pamilya John, kundi ang reputasyon ng pamilya Patel ay nakataya din. Ang pamilya John ay walang halaga sa mga taong iyon, ngunit tiyak na iba ito sa iyong pamilya, tama ba? Si Lola Cobb at ang iba pa ay nakaramdam ng pag-asa pagkatapos makita ang tanawin. Nakatingin sila kina Riley at Noemi Moreno na may matinding pagnanasa. Yung lalaki, Miss Patel. Siya ang nagtangkang patayin ang aking anak na babae at ako. Bulalas ni Noemi na may nakakatakot na pagpapahayag. I told them that we have the Patel family's support already. Alam na alam nila na nasa likod ko ikaw. Pero walang pakialam si Harvey. Sinisiraan tuloy ni Noemi si Harvey, umaasang madurog siya agad ni Riley. Matapos marinig ang reklamo ng lahat, malamig na nanlilisik ang mga mata ni Riley. Huwag kang mag-alala, ang pamilya ay nag-book ng buong cruise ship sa oras na ito. Ako rin ang nag-organize ng study tour sa Amerika. Trabaho at responsibilidad ko na panatilihing ligtas ang lahat. Sisiguraduhin kong lahat ng tao dito ay makakakuha ng patas na pahayag. Dahil kayo ang aking mga kagalang-galang na panauhin, walang sino man ang makakalaban sa iyo. At walang makakasakit sa iyo. Mayabang na tingin ang ipinakita ni Riley habang tinatapakan ang daan patungo kay Harvey gamit ang kanyang high heels. Ikaw si Harvey diba? Nakwento na sa akin ni Noemi ang tungkol sa iyo. Kailangan mong maunawaan kung ano ang lugar na ito. Tingnan ang lahat ng mga kilalang tao dito. Ilegal ang pagpasok, pagkakaroon ng mga baril, at pag-atake. Sino ka sa tingin mo? At saka, how dare you kidnap someone right in front of my face? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sumuwi sa batas? How dare you? Wala akong pakialam kung sino ka. Nasa tama ako kahit nasampalan kita hanggang sa mamatay ngayon. Malamig na nagsalita si Riley na may nangingibabaw at walang pakialam na tingin, at ganap na ipinapakita ang awtoridad ng kanyang pamilya. Pinagsasabihan mo ako ng dahilan ngayon. Mabuti, makikipaglaro ako. Miss Patel, tama ba? Hindi mo ba tatanungin kung bakit ko inaalis ang pamilya Cobb? Ayaw mo bang malaman kung anong ginawa nila? O sinasabi mo na napagpasyahan mong nagkasala na ako pagkatapos marinig ang mga salita ng pamilya Moreno? Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Riley Patel. Wala akong pakialam kung gumawa sila ng panununog o pagpatay.
Ngunit ako ang may pananagutan sa pagprotekta sa kanila hanggat manatili sila sa cruise ship. Walang sino man ang may karapatang magpahayag ng kanilang lakas sa harap ko ng ganito. Maaari kang tumawag sa mga pulis o magsampa ng reklamo, ngunit wala kang karapatang magpakitang gilas. At saka, ang iyong mga aksyon ay lumalabag sa mga batas ng country age. Sa madaling salita, dapat kang sumuko ngayon bago ka pa mapatay. Ngumiti lang si Harvey. Narinig ko na ang mga tao mula sa pamilya Patel ay walang karapatan na makisali sa Hong Kong at Las Vegas. Gaano ka man kahanga-hanga, wala kang masasabi sa sitwasyong ito. Ganun ba? Humakbang si Riley bago bumulong sa tenga ni Harvey. Tanga ka ba o sadyang ignorante lang? Hindi mo ba alam na ang 5 nakatagong pamilya ay naglalakad bilang isa? Halatang nakatalikod ang Yorks ng Hong Kong habang nandito ako. Ang kailangan ko lang gawin ay tumawag sa telepono para durugan ang mga taong katulad mo. Bakas sa mukha ni Harvey ang pagtataka. Ang Yorks ng Hong Kong. Takot na takot ako. Hey, pinagtatawanan mo ba ako? Itinuro ni Riley ang mukha ni Harvey gamit ang kanyang mapotla at balingkinitang daliri bago umatras. Tapos ka na kahit gaano ka pa kalakas. Harvey York, malamig na bulalas ni Riley. Hindi mo binabaliwala ang batas at sinasaktan ang mga iginagalang na bisita ng pamilya Patel, na negatibong nakakaapekto sa interes ng bansa H. Halika, ibaba si Harvey at ang iba pa. Tapos, tinuro niya si Harvey gamit ang ilong niya. Maaari mong subukang lumaban, ngunit titiyakin ng mga York ng Hong Kong na malubha ka. Si Silas John at ang iba ay nagpakita ng isang mahinang ngiti pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Ang Hong Kong at Las Vegas ay nabibilang sa Yorks ng Hong Kong. Maganda rin ang relasyon nila ni Riley. Kailangan lang niya ng tawag sa telepono para madurog si Harvey. Si Noemi at Ellen Moreno ay nagpapakita ng mayabang na mga mukha. Akala nila tapos na si Harvey. Talagang sigurado sila na wala siyang paraan. Ang ibang mga bisita ay mapaglarong nakangiti rin kay Harvey. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa mga York ng Hong Kong dito? Baliw ba siya? Ibaba mo sila. Bulalas ni Riley habang winuwagayway ang kamay ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Harvey at ang iba pa para mag-react. Ang mga taong nakauniforme ay dahan-daang humakbang na may malamig na ekspresyon. Ipinilig ni Ellen ang kanyang ulo habang siya ay nagpakawala ng isang malaking buntong hininga. Ngayon alam mo na kung gaano kakababa sa mga taong katulad namin. Nilabas ni Harvey ang phone niya na may ngiti sa labi. Why don't you tell me who's supporting you behind your back, Miss Patel? Tingnan natin kung matatakot mo ako. Oh, hindi ka ba natatakot magtanong? Mapaglarong tumawa si Riley Patel. Pwede kong sabihin sa'yo kung gusto mo talagang malaman. Si Queenie York mismo ang nasa likod ko. Ang susunod na kahalili ng Yorks ng Hong Kong. Natatakot ka ba ngayon? Dapat lumuhad ka na kung ganoon. Napangiti si Harvey York. Queenie, takot na takot ako. Mukhang kailangan kong tawagan ang aking mahal na kapatid na babae ngayon. Wala akong maraming talento, ngunit sigurado akong mayroon akong maraming mahuhusay na tao sa paligid ko. Ang bawat isa sa kanila ay mas may kakayahan din kaysa sa huli. Nagpapanggap ka pa, hanggang kailan mo balak ilagay ang harapan na ito? Bakas sa mukha ni Riley ang masamang ekspresyon. Wala ka sa harapan ko. Ano ang magagawa ng kapatid mo sa kasong ito? Nakangiting nag-dial ng numero si Harvey bago binuksan ang speaker. Isang malumanay na tono ang maririnig mula sa kabilang side ng telepono. Nahirapan ka na naman ba, Harvey? Queenie, may isang tao dito na hindi naniniwala na kaya mo akong panindigan ngayon. Tumawag ako para tanungin ka. Mayroon bang anumang bagay na hindi mo magagawa sa Hong Kong at Las Vegas? Medyo naging matamlay si Riley matapos marinig ang pamilyar na boses sa kabilang side ng phone. Queenie, mahal na kapatid, natural na hindi alam ng mga bisita kung sino si Harvey. Pero hindi yun ang nangyari kay Queenie. Hindi lang niya lubos na durog si Vince York, ang dating young master ng Yorks ng Hong Kong. Si Marcel York, ang Panginoon ng pamilya mismo, ay nagtiwala rin sa kanya.
Libu-libong tao sa pamilya ang nagsilbi sa ilalim ni Queenie. Sa puntong ito, hindi kalabisan kung tawagin siyang unang ginang ng Hong Kong at Las Vegas. Maraming tao sa cruise na dumalo sa isang salu-salo bago nagawang marinig kung ano ang tunog ni Queenie. Iyon ang dahilan kung bakit sa boses lang nila malalaman. Napuno ng hindi makapaniwala ang lahat habang nakatitig kay Harvey. Nanginginig ang mga mata ni Riley. Wala itong dapat kilalanin kay Queenie. Kung tutusin, normal lang sa kanya ang maraming tao. Ngunit ito ay ganap na nakakagulat na marinig na si Queenie dito ay matalik niyang kaibigan sa kabilang panig ng telepono. Gustong magsalita ni Riley. Gusto niyang patunayan na peke ang tawag sa telepono, ngunit tumunog ang kanyang telepono pagkatapos. Matapos makita ang numero sa screen, walang tigil na kumikislap ang mga mata niya. Casual na ibinaba ni Harvey ang telepono ni Queenie bago tinitigan si Riley, na kanina pa nangungulit. Miss Patel, ordinaryong tao lang ako. Hindi ako mangangahas na labanan ang iyong pamilya ng ganito. Ngunit sa tingin ng aking mahal na kapatid na babae ay maaari niya akong bigyan ng tulong dito. Dapat sinagot mo man lang ang tawag. Tingnan mo kung ano ang sasabihin niya. Bahagyang ngumiti si Harvey bago sinampal sa lupa ang dosenang tao na may kargadong mga baril. Napuno ng galit ang mga taong iyon. Gusto nilang patayin si Harvey. Ngunit hindi man lang sila makapag-ipon ng lakas ng loob na iangat ang kanilang mga baril, lalo pat hilahin ang gatilyo. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung ano ang kinakatawan ng pangalan ni Queenie sa Hong Kong at Las Vegas. Matapos kutsain si Riley Patel, humakbang pasulong si Harvey York bago inilagay ang kanyang telepono sa kanyang kamay at bahagyang tinatapik-tapik siya sa mukha. Kung ano ang umiikot, dumarating. Nanlilisik ang mga mata ni Riley nang sinubukan niyang layuan si Harvey. Hinawakan niya ng mahigpit ang phone niya pero wala siyang lakas ng loob na sagutin ang tawag. Napakunot ang noo ni Harvey nang makita ang nakita. Ano? Natatakot ka ba ngayon? Hindi ka man lang makasagot ng tawag. May sasabihin ako sa iyo, Harvey. Don't think you'll have your way with me just because you have Queenie York sa tabi mo. Hindi ako natatakot sa iyo, bulalas ni Riley na may mabangis na tingin. Nandito ako para protektahan ang interes ng pamilya ko. Naninindigan din ako sa batas. Nasa panig ko ang dahilan. Hindi ako natatakot sa iyo. Natauhan si Silas John bago siya nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tama si Miss Patel. Ang mundo ay nangangailangan ng walang takot na mga tao na sumusunod sa batas tulad niya upang protektahan tayong mga inosente. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya John ay nakatayo sa tabi mo. Hindi mangangahas si Queenie na pukawin ang nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya. Sinamaan ng tingin ni Silas si Harvey. Gusto niyang durugan si Harvey gamit ang mga kamay ng pamilya Patel. Kung tutusin, hindi komportable para sa kanya na kumilos dahil kailangan niyang alagaan ang damdamin ni Ellen. Isang ngiti ang pinakawalan ni Harvey. Ikaw ay talagang isang grupo ng mga kawili-wiling tao. Malinaw na pinoprotektahan mo ang mga taong umupo ng mga mersenaryo para patayin ako para sa kapakanan ng iyong sariling pagmamataas. Malinaw ka na nagbubuga ng kalokohan para sa sarili mong interes. Gayunpaman, napakataas at makapangyarihan ka pa rin sa lahat ng bagay. Sinisikap mo bang samantalahin ang lahat ng maaari mong makuha? Sa tingin mo ba ganito ang takbo ng mundo o ano? Naningkit ang mga mata ni Riley. Akala niya ay patay na si Harvey sa paghamon sa kanya habang walang humpay itong hindi nirerespeto. Walang pagdadalawang isip, hindi napigilan ni Riley na makagat ang kanyang mga ngipin. Nagpasya siyang lumaban hanggang sa huli kasama ang kanyang trump card. Kahit si Queenie ang nasa harap ko, sabi ni Riley na may malamig na ngiti. Maninindigan ako ng may hustisya. At saka, kakilala ko lang siya at kaibigan. Ang pamilya Patel ang pinaka nakakatakot sa lahat. Nasa likod ko si Elias Patel mismo. Bakit kailangan kong sumuko sa isang probinsyanong tulad mo sa tulong niya? Natural, hindi inaasahan ni Riley na ganoon kaganda ang relasyon ni Queenie kay Harvey. Agad niyang sinira ang pangakong makiisa sa pamilya Patel para lamang sa isang lalaki.
Kaya naman nagpasya si Riley na ilabas ang kanyang best trump card para durugan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking suporta ay magagawa ang isang bagay na tulad nito ng madali. Elias, kilala mo rin ang kapatid ko. Maya-maya, nag-dial si Harvey ng isang numero bago marinig ang isang marangal na tono sa kabilang linya. Sino ito? Elias. Si Harvey ang nagsasalita. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Riley matapos marinig ang boses. Kuya, anong problema? Natauhan si Elias Patel. Kaunti lang ang mga taong may numero ng kanyang telepono. Masasabi niyang boses ni Harvey York ang sa kabilang panig ng telepono. Matagal na, Elias. Hindi ko nais na abalahin ang kahalili ng pamilya Patel sa unang lugar. Pero napunta ako sa maliit na problema. Kailangan kitang tawagan. May kilala ka bang taong nagngangalang Riley Patel? Hindi lamang niya ako sinusubukang ibagsak, ngunit sinasabi rin niya na ikaw mismo ang nag-request nito. Nagsimula ka bang maging bastos sa sandaling umalis ako sa Mordo o ano? Riley, natigilan si Elias bago nagpakita ng malamig na ekspresyon. Siyempre hindi. Hindi yun ang kaso sa lahat. I've always respected you simula nung una tayong nagkakilala. Isang walang kwentang kamag-anak lang si Riley ng pamilya Patel. Ginagamit niya ang pangalan ng pamilya para samantalahin ang lahat at gawin ang anumang gusto niya. Huwag kang magtiwala sa isang salita na sinasabi ng beach na iyan. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko siya ngayon para turuan siya ng leksyon. Agad na ibinaba ni Elias ang kanyang telepono. Maya-maya, nag-ring ang phone ni Riley. Sinulyapan niya ang kanyang telepono bago nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Tumawag si Elias. Napapikit si Harvey. Ano, hindi mo ba tatanggapin ang tawag sa telepono ng iyong young master? Gusto mo bang mamatay o ano? Agad namang nanginig si Riley matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi siya makapaniwala na ang isang random na estranghero na tulad niya ay magkakaroon ng relasyon kina Queenie at Elias. Di dapat may ganoong kapangyarihan sa buong bansa. Kung meron man, hindi rin sila magiging ganito ka-discreet tungkol dito. With the last bit of hope, sinagot ni Riley ang tawag habang patuloy na nanginginig. Young Master Patel, peace off. Halatang galit na galit si Elias. Maging siya ay dumanas ng malaking pagkatalo laban kay Harvey bago siya naging subordinate. Anong karapatan ng isang tulad ni Riley na magpakita sa harap ni Harvey? Wala akong pakialam kung paano mo nagawang masaktan si Sir York. Wala rin akong pakialam kung sino ang nasa likod mo ngayon. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa lumuhad ka sa harap niya at humingi ng awa. O, pupunta ako para sa iyong buong pamilya. Pagkatapos, ibinaba ni Elias ang telepono ng malakas. Halatang wala siya sa magandang mood. Nalaglag ang panga ni Riley ng sobrang tigas ng bibig niya. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng gabi. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Harvey nang halos hindi na siya makahinga. Makalipas ang mahabang sandali, bumantong hininga siya bago iwinagayway ang kanyang kamay para umatras ang kanyang mga tao. Pasensya na, Sir York. Nanginginig na bulalas niya. Alam niyang hindi siya basta-basta makakatakas sa sitwasyon. Kailangan niya talaga ang pagpapatawad ni Harvey. Kung hindi, hahabulin ni Elias ang kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa dulo ng mundo. Maging ang kanyang mga alagang hayop ay masusunog hanggang malutong. Anong sabi mo? Hindi kita marinig. Kabanata 450. Pasensya na, Sir York. Paumanhin ni Riley Patel habang kagatlabi. Hindi pa rin kita naririnig. Anong sabi mo? Tanong ni Harvey York na may pagtataka. I'm really sorry, Sir York. Bulalas ni Riley. Kung sapat na ang paghingi ng tawad, ano ang silbi ng mga pulis sa una? Thud. Ang pag-asa sa puso ni Riley ay tuluyang nabasag. Labis na nadurog ang kanyang pride nang hinampas niya ang kanyang mga tuhod sa harap ni Harvey. Nagkamali ako, Sir York. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Naging ignorante ako. Ako ay makitid ang isip. Pakiusap. Magpanggap lang na hindi ito nangyari. Pakiusap, patawarin mo ako.
Hindi rin nagdalawang isip si Riley na ipakita ang kanyang sinseridad. Paulit-ulit niyang sinasampal ang sariling mukha hanggang sa tuluyan na itong mamaga. Ang kanyang matuwid at nangingibabaw na saloobin ay ganap na nawala. Ang kanyang puso ay napuno lamang ng sama ng loob at kawalan ng kakayahan. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi lamang mawawala sa kanya ang kanyang kaluwalhatian at kayamanan. Kung wala ang pagpapatawad ni Harvey, ang kanyang buong pamilya ay agad na papatayin. Hindi lang si Queenie York, si Elias Patel lang ang makakapagpatulog sa kanya at sa kanyang pamilya ng 6 na talampakan. Higit sa lahat, walang sinuman sa pamilya ang tatayo para sa isang taong mas mababa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Elias ang pinakamalamang na maging susunod na kahalili ng pamilya. Ano? Ang mga tao ay lubos na hindi makapaniwala. Si Ellen Moreno ay nakaramdam ng labis na katamaran. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Mayroon siyang hindi mabilang na mga trump card sa cruise ship. Pero wala ni isa sa kanila ang nakadurog kay Harvey. Sa halip, ang bawat isa sa mga trump card ay sumuko sa harap niya. Si Riley, ang diyosa na pinapahalagahan ng bawat lalaki, ay lumuhad sa lupa habang walang katapusang sinasampal ang sarili sa mukha para lang sa pagpapatawad ni Harvey. Hindi siya magdadalawang isip na maghubad kung bibigyan pa siya ng tingin ni Harvey. Nakaramdam ng kilabot si Ellen nang makita niya ang tanawin. Ang pamilya at background ni Harvey ay ganap na mas mababa kaysa Silas at Riley. Ngunit paano niya patuloy silang dinudurog sa ilalim ng kanyang mga paa? Puno rin ng matinding pagkabigla ang mukha ni Noemi Moreno. Sumagi sa isip niya ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Gusto niyang sabihin ang isang bagay para maibsan ang sarili sa sakit ngunit hindi niya magawang magbigkas ng isang salita. Malamig na tumawa sina Julian York, Frey Bierstadt, at Yona Mendoza. How dare they go against Sir York? Wala silang karapatan. Anong ginagawa mo, Miss Patel? Galing ka sa 5 nakatagong pamilya. Hindi ka pwedeng lumuhad sa ganyang tao. Ito ay baligtad. Deal with the bastard. Huwag kang mag-alala. Tatayo ako sa likod mo kahit anong mangyari. Sa pinagsama-samang kapangyarihan natin, walang makakapigil sa atin. Napatayo si Silas Patel sa sobrang galit. Ang kanyang kalmado at malambing na tingin ay napalitan ng lubos na galit. Higit sa lahat, si Kaylee Lowe ay baldado sa harap mismo ng kanyang mukha. Nasira ang kanyang reputasyon nang matalo ang kanyang ekspertong martial artist. Ang kanyang pagmamataas at dignidad ay walang awa na niyurakan.